my beloved Boss Mike Severa. Yes, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ha? Ay, nako, sorry naman sa mga nangyayari sa mga kababayan nating nasalanta ng talaga namang bagyo. Ito na nga ba sinasabi sa hula? Ano mga kababayan? Ano ba sinasabi sa hula? Talagang ang climate change ay hindi na mapipigilan mga kababayan. Hindi na mapipigilan ang climate change. Ano? Kasi nga kita nyo yung mga nangyayari, hindi natin inaasahan. Yung iba, mga kababayan, sinisisi pa ang Pangulo. Kasalanan pa yata ni Pangulo na nagkaroon ng bagyo. Ibang klase talaga yung mga hinayupak na mga matapos silang maboket, mapahiya sa kanilang mga palabas na fake video. Nako, eto na naman, propaganda na naman nila. Gagamitin na naman nila ang kalikasan. Ang kalikasan, etong nangyaring bagyo. Para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos na may mga epekto na ng climate change? Itong epekto ng climate change talagang paiba-iba na Ngayon ay ginagamit nila mga kababayan yung nabanggit nga daw sa SONA ni Pangulo. Pambihira naman. Napakababaw ng mga dahilan. Hindi naman nila alam kung nasaan yung mga flood control na pinaglalagay. Kung alam naman nila, dapat din na sila nagsasalita ng gano'n. Alam naman nila na inuuna ng Pangulo ang mga nasa malalayong liblib na lugar. Ay, nako. Pero ngayon, mga kababayan, ito matindi. Ang Pangulong Bongbong Marcos, abala sa pagtulong. Abala sa pagtulong sa marami nating mga kababayan. Nandiyan na rin si Anino TV. Kay Roel San Pedro, Leto Bencamino, Arnel Di Macali. Opo. Diba? Abalang-abala ang Pangulo sa pagtulong sa ating mga kababayang nasalanta. Hindi nila maintindihan kasi mga kababayan, yung mga nangyayari, talagang Ang mahalaga kasi, gampanan yung trabaho, diba? Ngayon mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos, ginagampanan ng trabaho. Pasok. Marcos Jr. ang pagbigay prioridad sa mga isolated na lugar na masamang tinamaan ng malakas na ulan dulot ng bagyong Karina at ang habagat. Sa ginawang briefing ng NDRRMC sa Campo Aguinaldo kay Pangulong Marcos, inilatag ng mga iba't ibang ahensyang nakatutok sa sitwasyon ang kanilang ginagawa na ang mga plano pa nila. Our incidents monitored, 83,154 affected families, totaling to 882,860. Ayan na, JB Gonzales, mighty ba isa? Hindi nagpapabaya ang Pangulo Alam nyo, sa sitwasyon ng ganitong kalamidad na hindi na yan mapipigil ng kahit sino mang Poncio Pilato, wala na tayong magagawa dyan. Diba? May magagawa pa ba tayo dyan? Ang kailangan lang natin, yung panahon na may ganyang kalamidad, nandyan yung presensya ng mga leader ng bansa. Diba? Nandyan. Nandyan ba ang ang vice presidente? Ayun ang vice presidente, nasa Germany. Opo, kasama ang buong pamilya. Di ba? Samantalang ang mga kababayan natin, ito, kapait ang dinadanas dito sa malupit na bagyo. Opo, wala. Pero inyo yan. Alam nyo, mabuti pa nga si Lenny noon Natatandaan nyo si Lenny? Si Lenny tinatawag nating lutang nun. Si Lenny nun nakikipag-unahan kay Pangulong Bongbong Marcos Nakikipag-unahan kay Pangulong Digong nila na saan? Sa pagtulong, di ba? Buti pa yun maihahambing natin Maihahambing natin si Lenny na talagang
Nandiyan dyan, nakikipag-unahan, nakikipagpaligsahan ng pagtulong sa mga kababayan natin. Di ba? Pero sino? Si Inday, ayon, gumala, alam naman na may bagyo. Alam nyo, wag niyong idadahilan yung nakabook na, ganito na, di ba? Laan na o na-schedule niya na. Kasi kailangan unahin yun ang mandato nila, mga kababayan. Bilang leader ng bansa, ang mandato, unahin ang mga kababayan. Unahin ang interest ng mamamayan at ng bansa. Di ba? Mga kababayan? Nabigo sila Piona. Sa kahihiyan, lumayas. Kasi nag-aantay lang yan nang kung ano mangyayari. Kita nyo, mga kababayan, pero ang Pangulo, ayan. Ganun lagi ang Pangulo kapag kami kalamidad, hindi yan natutulog, laging nakabantay yan at nakamonitor sa mga nangyayari. Nakakalungkot talaga. Pero yung mga buang, yung mga mahihina ulo, gagawa ng dahilan para mailigtas nila itong kampo nila. Masisilip nila na kasalanan na naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuhos ng malakas na ulan na kahit sino walang makakapigil. Ilang araw nang tuloy-tuloy ang pag-ulan. Di ba? Ay nako, mga kababayan. So, nakakalungkot dito, mga kababayan. Habang nagtatrabaho at naglilingkod ang Pangulong Bongbong Marcos, ang Pangulong Bongbong Marcos naglilingkod, nagsisilbi sa taong bayan sa gitna ng kalamidad na dinadanas ng ating bansa. Samantalang yung iba, hindi na nga nakakatulong, pero wisyo pa. Yung amo nila na isa, tinakasan pa yung trabaho. Abay, grabe, no? Grabe. Pero takasan mo yung trabaho mo, iiwan mo kay Pangulo lahat. Ano na lang silbi talaga ni Sara, no? Sa bagay, kahit nga sa DepEd, wala namang nagawa ang pinagmamalaki nila na si Sara, anak ng pating na yan. Meron ba nagawa? Paki-explain nga. Wala kayong magagawa dyan Mapupunot mapupuno yan. Aapaw at aapaw yan. Kahit na anong gawin ninyo. Nangyari na yan nung panahon ng Undoy at nung panahon ni Ulysses, yung mga bagyo na malalakas na yan. Nung panahon na mga yan, nagtutulungan yung mga tao. Nangunguna yung mga tao na mismo tumutulong dahil hindi naman makadaing sa gobyerno. Bakit makakadaing sa gobyerno? Mumurahin ka ng gobyerno Paano ka dadaing? Kaya ano nangyari? Mga taong bayan na lang ang nagkanya-kanyang tumulong sa bawat isa at kasama na po tayo doon. Hindi na sinisi ang gobyerno. Kita nyo, ilang pagbahaan nangyari nung panahon ni Digong ninyo. Meron bang sinising gobyerno? Wala namang sinising gobyerno. Bagkos ang mga tao nun kanya-kanyang tulong. Nagkukusa. Parang ang Pangulo, nagkukusang tumulong, Ganun dapat. Served inside and outside evacuation centers. 71 LGUs suspended work and 105 LGUs suspended classes in regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, and Car. Sinabi din ng Pangulo na importante ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at government agencies, lalo na sa pagbukas ng mga dam kung saan ang mga bayan na tatamaan ng buhos ng tubig ay dapat maalerto upang hindi sila mapinsala. Kita niyo ang Pangulo, nagtatrabaho. Anak na patay yung bise. Yung bise ay dinaig pa nung sinasabi nilang lutang na si Leni Robredo. Si Leni Robredo noon tandang-tanda ko nakikipag-unahan niya kay Pangulong Bongbong Marcos at kanino? Sa gobyerno ni Digong, sa presidente, sa pagtulong. Di ba? Pero Bergman, ngayon nasaan si Sara? Kahit alam niyo nang bumabagyo, umuulan na, abay inuna pa
na magpabayo. Magpabayo? Oo, baka nagpabayo nga ng bonggang-bonggang bayong pahinga. Ha? Bayo. Oo, bayong pahinga ni Sarah. Ha? Nasa Germany eh. Oo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.